Yes, Lord, we thank you, Jesus. We worship your name. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Singing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Lord. We worship your name. Sing, you're good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good and your mercy endures, Jesus. Sing, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, who you are, who you are. You are rejoice in your name, Father God. We bless your holy name, Lord. Tulungan ka. Nakikistorya ka na mo, Lord. Mga ka, panunlog, magpadayag ka sa imong kaugalingon.
Pinaagi sa imong pulong. Nagampo ko ang imong malahang Espiritu mo kay mag-update sa mga kasing-kasing mo na ano makita na mo, masayra na mo ang mga kahibulungan, kamatuoran, ikan sa imong pulong. Na maghatod na mo sa mong pagpakalaw, sa pagpakailang, relasyon, makikugmabisan sa pagsimba, pag-alaga ng imukan. Nangamuhi ang bitintahan ko, walang Espiritu, niini ni mo. Bisan ang ako pagaling na kung isalit ng imo, Lord, na magamit dito nimo, na magapanudlong ka ang lagi na po. Ay, paabot mo ang kamaturan sa imong pulong, inaagi ng ubos mo alagaan mo ka. Ang po nga ang pulong mo, O Diyos, wala may ilang madawat, dili, pulong sa tao, O God. Gani, ang po ko nga, Lord, kubanan niyo ko nimo, giyahan niyo ko nimo, sa mga utang na imo ipaabot sa mga tao. Ang po ko nga imong ipanalanginan dito, Diyos, this afternoon sa imong pulong. Manong lugwang inapita nga diling iti hangin, O God. Kundi, Lord, na ang personal moment niya imo, God. Manimi, O Diyos, ikas pagsugod, hanto ni matapos. Laiba lang imong ngalan. Usang sa pinagaugan, kalampusan, di mo lamang tanong mo, himaya, O Diyos, diin sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. I don't know kailan mo yung kawana. Kasi kailan yung kawana. Kailan mo? Wala mo kailan. This man is the first and longest serving Prime Minister of Singapore. Si Lee Kuan Yew. Ganaan ko, makailan tanin niya tungkol kay dili basta-basta nga tao po. Si Lee Kuan Yew, he is the first and longest serving Prime Minister of Singapore. And try to imagine, 60 years ago, Singapore, mas pobre pa siya kaysa Pilipinas. Mas pobre. Kung naging mo sa mong maestro sa mong maestro nga taga Singapore, mas pobre pa ang Singapore kaysa Pilipinas. But, gikan nga to 60 years sa atong panahon karon, dato na kayo ang Singapore. He transformed Singapore from a third world country into a thriving metropolitan city in just 3 decades. Because of his strategic plan and wide vision for his country, he made the poor city, ang pobre na city, into a smart city. Karang gitawag sa Singapore karon na smart city. I think yun na to. I think yun. He used catchphrase on yung phrase. Catchphrase niya, yun siya nga, the impossible can happen. So, from pobre ko kayo, ngayon po silang nasod na smart. Gamay, actually, gamay lang yun ang Singapore. Nagstoryahan na yun sa mong host, na politiko ni last year, yun siya nga, pwede imagine, bisan 1 hour na drive lang, kapoy na kinapakan nila. Naminaw ko. Meron, i-retired. 1 hour driving, i-retired. Walang dili sila ganang live, lagyan na drive, ganang sila tutulap. Alam mo, ako, drive dito, tulong ka oras ka rin. Obay lang, ka motor. Ako, sige lang. But again, ingon sila na ang Singapore, wala sila yung own na supply sa tubig. Ang nag-supply nila ang Malaysia. Walay bukid dito sila, puro building. Walang malipay kasi sila makakita o ganang bukid-bukid. Kaya lang buhaton na makakita sila bukid-bukid, manglarga sila ng lugar, makakita sila bukid-bukid. And kung ano yung ibuhat sa katong host na mong ipuyan na to. Then again, ingon sila, pasalamat kayo sila sa ilang former na Prime Minister si Lee Kuan Yew, na siya yung murang ibarug yun aron ma-build up ang Singapore. Amen? Right? Imagine from third world country. Well, actually, kita third world country na karon. Sila karon metropolitan city.
Pero advance din sila sa pa kung isuroy nila at tumig ang pangan sa mong cross na ito, pangan niya sa Merlion, the lion. Bumi, sa mga lion, nasa mga lion, ito sa kaslahan niya ba? Let's go to the lion. Lion, ito ito, bago rin abot na mo, sus, lion, hindi mo dahil, mag-abot mo sa twist, tadag ko bilid, anak ko, hindi tayo nag-face dito. Kaysa mawakay makita na Islam nga lugar, puro building. Puro building. Well, the point na ako nag-share ang nabuhat ni Lee Kuan Yew sa Singapore from poor city to smart city, from third world country to a metropolitan city. The point na ako nag-share natin is that ang gibuhat ni Lee Kuan Yew sa Singapore is very much the same of what God has planned everything from the beginning. Na diin, unsay giplano, actually, initan lang nag-ibuan, nilipan nyo nga, namug na sa Singapore, giplano na rin niya, hantod na namug na yun. Same quote nga, unsay giplano yun sa Ginoo, iyan ito, ano, unsay pisaan ng daan, yan ang buhaton. Ang vision o plano ni Lee Kuan Yew is subject to fail. Amen? Subject to fail. Although majority siyang plan na tuman o nahitabo yun. But God's plan and vision, even from the beginning, is never is subject to fail. Kung sa plano, iyan ang buhaton o iyan ang tumanon. Sama siyang plano ng daan sa kaluwasan alang sa tanan. Genesis chapter 3 verse 15, prophecy alang sa kaluwasan, kagisaan niya alang sa tanan. Iyan yung ipungan dito sa cross. Hinaagi ni Ginoong Jesucristo. And there's the thing. Unsay mga pangitabos kinabuhi is never an accident sa Ginoo, kundi ang tanang pangitabo ilaw gayon isento yung plan. Amen? Sama sa Ginoo ni Isaiah chapter 46 verse 9-11 mo ni Ginoo. Remember the former things long past. For I am God and there is no other. I am God and there is no one like me, declaring the end from the beginning. And from ancient times things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Calling a bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. He declared, and from the beginning. In other words, ibawa na tanan ng Ginoo unsay may tabo ilaman ng kinabuhi. Amen? Walay pangitabo sa imong kinabuhi o sa tanang pangitabuan ng kinabuhi. Kawa, kay bawa ang Ginoo, kay bawa siya tanan. There is no such thing accident ang kinabuhi. Ang tanan ilaw sa kabuk, sa plano, sa kabubuton sa Diyos. So this afternoon, atong padayon na itong i-series sa Book of Ruth. Nag-series na sa Book of Ruth and I trust nga natin nakatunan. Amen? Marlo, dahil kayo nakatunan Marlo na ito. And siya, I trust nga natin nakatunan sa Book of Ruth. Inanata sa pinakalas na sermon. Pinakalas na sermon. And I'm thinking of to do a series. Okay, balik na po. By the way, ako lang ipabaw na to. Next week, next Sunday, o sa sunod na Sunday, dili ako magwali din eh. Naakoy pada ng mga pastor na may magwali din eh. Na taga-cargo po kay Larga ni Kusamis. And magwali ko na to for 2 Sundays. Padami ni Pastor Meron na to for help a church. Magtabang sa church na namatay na mas pastor. Actually, nabi pastor na to nanay naghiman nila nga to niya. Ang ilang pastor o
mga pastor na karon, mo-attend siya o conference sa Manila. Actually, kana nga conference para nyo sa tanan niya, sila kami maka-afford. Marga mo Manila, magpatag hotel, niya, bayad pa kasi registration na to. So, 1 week siya na to. So, yang yung siya ni Pastor Mel nga, naipadangan to for 2 Sundays na mag-preach. So, again, ako lang ipay mo na to para, kasi may buwa, at pastor, usap pastor, anak. 2 Sundays na. Ibalik na ako, magsugod ang bagong na series, and I'm thinking of the letter to Philemon. Letter to Philemon. Or sulat alang kang Philemon sa New Testament. Short book na usara na ka-chapter, and I think naghan kay itudlo Ginoo na nato may soul. So, that's it. So this time, ako ni giluwag ng pagtuon this afternoon, God's sovereign plan of a future king. Ruth chapter 4, verse 18 to 22. So this time, mamarong tanya, ako ni basahon yung passage mo. So, at the count of 3, 1, 2, 3, at the count of 3, doon nagbasa kay Saul. 1, 2, 3. Kini mao ang mga kaliwat ni Perez. Si Perez, amahan ni Hezron. Si Hezron, amahan ni Ram. Si Ram, amahan ni Aminadab. Si Aminadab, amahan ni Nason. Si Nason, amahan ni Salmon. Si Salmon, amahan ni Boaz. Si Boaz, amahan ni Obed. Si Obed, amahan ni Jesse. O si Jesse, amahan ni David. Pagkapaglingkod ang kay Saul, pagkapanalangin, Ginoo sa puno. Gamay na ma-review to sum up sa atong pagtukon sa Book of Ruth kay Saul. The chapter 1, again, kung nakainom tulo, kita na ko ang grasya sa Diyos panahon sa kastigo. Panahon sa kasuko sa Ginoo. Again, ang kabubuton sa Ginoo ato sila pamuyo sa Israel. Patungod sa dakong gutom, kini nga pamilya isipat ato muwa. So may tapo isilutan sila sa Ginoo. So namatay si Elimelech, si Malon o si Kilion. Ang nahibiling buhay si Ruth, si Orpha o si Naomi. Silang tulo na ay namatay, na apoy, nabuhi. So makita na to ang grasya sa Ginoo panahon sa kastigo, panahon sa kasuko, panahon sa hukom sa Ginoo. So bisan sa panahon sa pagsupil, nakakagigyan ko ng grasya sa Ginoo. Amen? That is also true sa matag usa na ito kapinabuhi at angay ikutan nato tungkol sa itong pagkamakasasa tambong na sa impyerno. Wala na itong storya. Amen? Kapag tungkol sa kaloy grasya sa Ginoo, yan gihatag yung buktong anak. Aron ta masalbar gikan sa pagpakapadung sa impyerno, makabato na kinabuhi mo rin natapusan. Amen. Ang angay na ito, pati kung sa ito makamakasasa, ang bayan sa kamatayin. Amen? Pero di ka abot ang buhay ko tayo, inspired sa ito makamakasasa. And praise God tungod sa ibuhat ni Ginoong Jesucristo, ingong ang grasya sa Diyos ni nato, tagaan mo ito igayon na after ni Ginoong ang atong landing, ingarihan sa Ginoo. Kaduha naman, ipakita sa chapter 2 ang grasya sa Diyos panahon sa kapobre. Again, ako na na-share na to na, again, actually, kita tanan, dili kita yung mga pobre dito kayo. Kung mag-hisgot ka, pobre dito kayo. Di ba? Kung tanan ko, isa na ito nila, mamangkol siya, pobre siya. Dato, tanan? Pobre. Kita tanan pobre na, di ba? Pero actually, dili yun na ingon ana yun ka grabe ka pobre. Kung mag-islo mo, grabe ka pobre, think about Lazarus. Mo na ginaon. Mo kay grabe yun ka pobre. Amen? Then again, kung kita yung mga pobre yun kayo, itungod ang sa grasya sa Ginoo. Kaunta pa mao, Nicolas Gis, King Snap, Snap mo na sa trabaho. Kaunta Snap, paniunto. Nicolas Tris, King Snap mo na. Ako, kausap Snap mo. Nicolas Ayes, panihapon.
Kung maabtan mag-alas 10, mukha nga bigos na ako eh. Amen? So, kung ano yung pobre? Resa day. Gracia na sa ito. Again, kung nakainumdo mo sa naitambuan nga time, silang mulutog na ako, na zero lang yun. Pero niabot sila sa Bethlehem ng ating ani. And kung nakainumdo mo, isupon ang daan sa Ginoo nga ang mga widow, ang mga pobre, panahon sa ting ani, naag sila ilang bahin. In other words, naagi provision sa Ginoo. In other words, bisag lisod si Naomi surod at mga time naagi niya provision na i-provide ang Ginoo dat nila. And that is same true na to. Lisod ta, pero again, pobre ta, pero ang Ginoo padayon ng supply, naghatag sa itong panginahanglan. Grasya na sa Ginoo ang iyang ipakita na to. Chapter 3, makita na to ang grasya, grace in relationships. So again, ako lang laron, si Ruth, ang may grasya nasawaw ni Boaz, ang may dili. Dili, kay muwapait siya. Amen? Nawa na to, muwapait siya. And daan ang gingon sa balaod na di sila mga sawa, tinig sila mga sawa o dili pareha nila. Makasama sila kung mga sawa sila o dili pareha nila. Naamo ko sa book of sa akong series sa book of Ezra. Actually, ang mga pari, ang mga alagad sa Ginoo at mga time, nangasawa sila, dili pareha nila Israelite. So, i-confront sila ni Ezra, gibuhat, ginasa buwagin yung mga asawa. Ilang ipag-gibuhakan din nila, dili pareha nila. Tungod kay kasabot sila ng mga pag-asawa, dili pareha nila sa lahat bangan sa Ginoo. So, tanawa rin mga nahimtang ni Ruth, buwas, dili pwede yun. But then again, may obligation towards Ruth. Na diin, obligado yun sila makaliwat mga asawa kang Ruth tungod sa banan niya nga namatay. Mo ni tabuan ni time. So, kita na to na dili ang ngayon si Ruth, pero tungod sa grasya sa Ginoo, nagkasila yun ni Boaz. And that types also sa atong relationship. Hindi kita aming makigrelasyonan sa Ginoo. Amen? Mga makasasama ka, ikapuntan ka, kaaway ka, nayon ka sa imayan sa Ginoo. Di kita kay igugmaon, makigrelasyonan sa Ginoo. At tungod sa gugma, kaluoy, grasya sa Ginoo, adani yung bukuman na kapatid na relasyon niya. Amen? Tinonay grasya gikan sa Ginoo. Chapter 4, kita na to ang grasya, grace, and redemption. First, makita na to natunan sa chapter 4, ani nga chapter, ang redemption kang Ruth. Kinsay nag-redeem ni Ruth? Si Boaz. Again, ipalit siyang Boaz. Naiyaha siya ni Boaz. May makita na to ang redemption kang Ruth. Second, makita po na to ang redemption kang Naomi. Kinsay redeemer ni Naomi? Kinsa man? Kinsa? Kalimot mo? Ha? Si Obed. Amen? Si Obed. Again, ingon dito, blessed be the Lord kung may naghatag nimo Redeemer. And on that Redeemer, dili si Boaz ka. Si Boaz, Redeemer man siya ni Ruth. Ang Redeemer ni Naomi kay si Obed. Si Obed is equivalent as anak ni Naomi. Tungod kay siya man ang magda sa ngan sa namatay nga bana ni Ruth. Gingon nga to, si Obed mo restore, he is the restorer and sustainer of old age ni Naomi. So, mo na itong natunan last time. So, last section is God's future redemption. This genealogy nga ni nag-highlight din ni sa future or sa umaabot nga ultimate redemption. Kini nga genealogy is a genealogy na nag-point gikan ni Perez ngadto ni David sa ultimate
ultimate Redeemer, and that is the Lord Jesus Christ. So later on, ako nang explain kung sino sa sa genealogy. Sabi kong genealogy, kaliwatan. Kung ibasa natin na itong text ito, kaliwatan siya. Kaliwatan ko siya nilang David. So this afternoon, na ako itulo ka points na akong i-share na to. Number 1, the sovereign birth of these generations. Kini nga generation. Second, the sovereign meaning of names of this lineage. Ikatulo, the sovereign plan of the coming king. So let's jump sa first point. The sovereign birth of these generations. Verse 18 to verse 22, it says, now these are the generations of Perez. To Perez was born Hezron, and to Hezron was born Ram, and to Ram Aminadab, and to Aminadab was born Nashon, and to Nashon Salmon, and to Salmon was born Boaz, and to Boaz Obed, and to Obed was born Jesse, and to Jesse David. So, kung nakainumdum mo last Sunday, atong natunan na si Naomi na siya nadawat ng tulo ka blessing. From bitter na kinabuhi, pait yung kayo na kinabuhi, tungod kayo na zero balance sila, niya, ikasukan niyo siya sa Ginoo into a blessed na kinabuhi. Bitter na kinabuhi, niya i-bless. Niya, tulo ka blessing ang gihatag sa Ginoo. First na blessing is, naminyo si Ruth. Amen? And again, kung nakainumdum mo, alam sa, ako nang ipaibaw na to last week, I don't know sa mga ginikanan din, but again, ganang ko makasabuta, alam so sa kaginikanan, kung ang iyang anak, maminyo, blessing na siya. Amen? Blessing na siya. And, dili maayo nga, magpuyo-puyo. Niya ako nang explain last week, na dili maayo magpuyo-puyo. Inanan, minyo yun. Amen? And kasabot mo na kami yun, na blessing sa Ginoo anak. Amen? Ikaduha nga, blessing nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi ni Naomi is not just kami yun ni Ruth. Ikaduha is Redeemer. Nga, si Ruth o si Boaz, kakaanak sila ni Obed, niya si Obed, mo ay nahimong Redeemer ni Ruth. Siya na equivalent as anak ni Naomi. Kung kinagda siya sa pangan sa kaning asawa ni Ruth na namatay. Equivalent siya as anak yun ni Naomi. And he is the Redeemer. Another blessing is that si Obed, or not just kami yun ni Ruth, Redeemer, si Obed katulo, ang blessing is ang pagkahibugso mismo ni Obed. Kaya again, si Ruth, widow, wala. Siya na lang sa silang balay. And sa pagkaanak ni Ruth o ni Boaz, kaanak sila, kato ilang anak is nahimong anak ni Naomi. So, amoy anak, nakaanak o automatic. Lipay kayo si Naomi. Sa lahat ng bahay, usa sa dako kayo mapanalangin nga nadawat ni Naomi is kining niya. Sige lang ako, kining pagkatao ni Obed. Kaya kining pagkatao ni Obed, dili man lang ni pagkatao nga no purpose. Kapag usa ni ka pagkatao nga naagid akong tuyo nga ang Ginoo. In other words, natawo si Obed kay naay tuyo ang Ginoo. Wala siya matawo, aron matawo lang kundi natawo kay naay dako maplano ang Ginoo labi na ani nga pamilya nila. Again, ako lang din i-remind na to, ang pamilya ni Elimelech, ni Malon, ni Kilion na namatay kaot. Amen? And guess what? Ilugsod na galit si Obed. Gikan ni Ruth ug ni Boaz. And gikan ni Obed niya, nilugsod si Jesse, ang papa ni David. Niya, gikan ni Jesse, nilugsod si King David. And so on and so forth, nilugsod si Jesus Christ. Ani nga kaliwat. So again, dili ni sa mga murag no purpose, murag aksidente lang ang pagkatao ni Obed kung dili naay purpose.
bisan sa imong ana nga pangitabo. And nani sa itong text in verse 18 to verse 22, this is a genealogy or gitawag nga kaliwatan ni David. Lista sa ilang kaliwat. And the reason nga gisulat ni sa author nani kay Aaron niya, naa ni rason nganong gisulat ni siya. Again, I believe kabasa mo sa Old Testament nga na yung mga ngan, dagang yung mga ngan. Amen? Na yung dagang mga ngan. And usa sa reason nga gisulat na diya, particularly sa text is aron matrace ang kagikan nila David ug aron makaibaw sila kung kinsa gyud ang sinugdanan sa ilang kaliwat. And probably this is intentional kay kini mo kaliwat nila David mao mo ni kaliwatan nga gisaaran sa Dios nga ani nga kaliwat mulugsog ang Mesiyas. Amen? Amen. But then again, sabihin ko na nga this is kining genealogy o kaliwatan nga ni, this is intentional nga pagbutang nila sa author. I mean, this is intentional ni kaliwatan nila nga ni, nga gi-mention sa author, dili niyo nga gisulat ni nga ni for the sake nga masulat lang. No. Kundi gisulat ni for a purpose. Kung kita mapasahon na murag walay gamit pa. Mangan romanay. Makabot mo sa 1 Chronicles chapter 1, mo ko chapter 1 to chapter 7, puro ginangan, matakbo magbasa. Puro pangan. Kaya na makabantay mo sa ubang book sa Old Testament, even sa New Testament, na ay mga kaliwatan o genealogy kay isulat na for a purpose, and one of the purpose is i-trace ang tagsa-tagsa na kaliwatan sa mga tribe. So, na ay 12 tribes. Ang Israel na sila'y bitaw nga 12 tribes. Si Reuben, si Levi, si Judah, kana 12 tribes na sila. And usa sa reason nga naay kanang genealogy or kaliwatan niya aron matrace tong ilang mga kaliwatan ani nga tribe. Usa pod sa reason nga naay genealogy is aron i-trace ang kaliwat ni Jesus Christ. Amen? So when we sa itong text, atong makita ang gi-highlight nga word na born. Ako nang gi-highlight tungod kay sa original translation, dili ko yun na siya highlight, naa siya kanang sa mga bitawag ka ng hindi mo sa term, but again, na gusto nga emphasize ang author na Kini gi-highlight the word na born, niya gi-mention ni at least 5 times. Perez was born to Hezron, Hezron was born to Ram, Aminadab was born to Nashon, Salmon was born to Boaz, Obed was born to Jesse. Kanang word na born niya 5 times nga gi-mention. Sa original translation, kanang word na born, kini nga word is gitawag ni siya he feels them. So man he feels them, pastor. Meaning, kini nga word is intentional word. And behind this intentional word is intentional act of God Himself. Nga gikan ni Perez, iya yung kipakataw intentionally si Hezron to Ram, Aminadab to Nashon, Salmon to Boaz, intentional na pagpakatao ni Ginoong Jesucristo. Pagpakatao ani mga tawana. Gipakatao ni siya intentionally sa Ginoo. So we all know nga walay kinabuhi nga niturog ani kalibutan nga dili pagbuot sa Dios. Amen? Amen. O ang tanan na kinabuhi nga niturog ani kalibutan nga kailaw gayud kini sa kamot sa Ginoo. Walay nilugsod nga kinabuhi ani kalibutan nga aksidente. Kundi plano o kabubuton tanan sa Ginoo. Ikaw man niya pa ka kay napay tuyo ang Ginoo nimo. Kung wa na tuyo ang Ginoo nimo, naa na nga to sa interview. Di ba?
Naabaka kay naapay tuyo ang Ginoo. Kung nga niabot ka ning kalibutan na kay naa siya'y dako nga tuyo diha kanimo, walay tao nga niabot ang kalibutan na nga walay tuyo ang Ginoo. Naagyod. Even Judas himself, nagtao siya kay ang role niya hudason si Ginoong Jesus. Amen? So, walay niya ni kalimutan na way purpose sa kinabuhi. Way tuyo sa kinabuhanan. Ang matapusan na ay tuyo, na ay purpose. Same ani mga tao na naa sa genealogy. Gipalugsot ni sila sa Ginoo niya aron mulugsot pud ang Misaya. Amen? Gikan ni Perez, ngadto kang Obed, ngadto kang David, and so on, mga kings, nakaliwat ang mga anak ni David, and so forth, ngadto na gyud paglubwa ni Jesus Christ. So balik ta sa atong text sa atong text, makita na to ang word born, and again, this is intentional word, meaning this is an act of God. Nagibuhat niya ani mga niya sa genealogy, and He intentionally allowed them to be born because of a specific purpose. Mangutanan ko, katong panahon nga nataon mo, nagsabot na inyong mama papa? Nagsabot na ikaw yun, kani yun si Zaid ang nataw. Sabot ang doon kay si Zaid, akong ipanganak. Magsabot na kay akong ipanganak si Brad Carlos. Nagsabot ba sila doon? Wala. Amen? Giplano kanila nga mauning tuiga, mauning buwana, simana, adlaw, o orasa kamataw. No! Ang Ginoo may nagplano aning tanan. Si Sister Rose, manganakan din this coming July. Pero pa ni siya kay bawo sa yung adlaw. Kay bawo lang na siya kung sa simana, wala na siya kay bawo sa adlaw, sa orasa. Wala siya kay bawo. Amen? Wala kay bawo ang Ginoo lang. Amen. Wata kay bawo, Ginoo nga kaybaw. Same sa pagpalungsod na di mga tawhana, ani kalimutan na nagtao ni sila tungod kay naay tuyo ang Ginoo ani nila. Mo puning ani adin kining pagkatawa ni mga tawhana nga ni dili nila planned, kundi plan ni sa Ginoo, buhat ni sa Ginoo intentionally. And this is one of the proofs na makita nato diya sa Ginoo nga indeed He is a sovereign God. Dili siya God na way hunahuna o God na way plano o pananaw. God siya nga everything nga atong makita, including kita nini kinabuhi kay mugna sa gahom niya. Amen? Psalm 139 verse 13 to 18, it says, Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw nag-umol ka na ko sa sabakan sa akong inahan. Gidayi ko ikaw kay angay ka magkadlukan, katingalaan o kay bulungan ang tanan mong gibuhat, o nasayod kayo ako niini. Nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini nga giayo pagsumpay-sumpay diya sa sabakan sa akong inahan, sa diya nagtubo ako diya sa tago. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahimugso ang tagal sa panahon alam ka na ako. Nasulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Pagkalisod ug karon sa imong mga una-una o Dios pagkadaghang gyud nini. Kung ipon ko kini daghan pa kini sa balas, kung mata ako uban gyapon ako kanimo. In other words, kasabot si King David, si David may author ni, kasabot si King David na siya mismo. Ginoo may nagpakatao niya. Kay bawo siya ang Ginoo may nagtumol niya sa sabakan sa inyo kay mama, ang Ginoo may nagsumpay-sumpay sa mga bukog. So again, ganahan ko kasabot ang katong mga tao na nasa genealogy ang Ginoo may nagbuhat nila, matawag sila. Mag-born sila intentionally. Same sa Ginoo ni David. Isaiah Kapitulo 44, versikulo 24, gingon din ni mao kini ang gingon sa Ginoo nga imong manunubos nga may nag-umol kanimo didto pa sa iyan, Ginoo. Ako mao Ginoo nga may naghimos na ng butang, may naghikyat sa kalangitan.
Kung nagbuhat sa iyo, ako ang naghimo nining tanan. John chapter 10, verse 10 to 11. Gingon din eh, yatagan mo kaon ang akong amahan aron ako matao. Ipatubo mo ako sa tago-angkan sa akong inahan. Gibuhat mo ako nga may bukog unod o giputos mo ang akong mga bukog sa mga unod ug panig. Mo refers to God Himself. So bottom line, ani nga first point nato is that sa pamilya nila David, ang tanan pagtugot yun sa Ginoo. Walay parte silang pamilya nga dili ang Ginoo mo'y nagbukod o nagtugot kung dili ang Ginoo yung gikan ni Perez na may kinaluluhan nila hangtod din kang David na may hari sa Israel bisan sa umaabot ng Mesiyas na may maghari niya sa tanan umoga si Ginoong Jesus. Again, nataw ni sila nakaliwat ni David kay naay purpose ang Ginoo, and that purpose is the ultimate King, and that is the Lord Jesus Christ. Naaning nga genealogy tungod kay naay purpose ang Ginoo, nataw ni mga tao na kay naay purpose ang Ginoo, nahimugso ni mga tao kay naay purpose ang Ginoo, gikan ni Perez hangtod ni David, and so on and so forth. 2,000 years ago na tao, ang isaan na maluluwas ang si Ginoong Jesucristo. Amen? So, atong mga tawhan na wala silang matao, why reason, high reason. Same reality, matag, usan natin din. Sige, gulawin na ka na anong gagamit sa kalibutan. Nakapakaigamit. Kaya buhay pa ka. Amen? Ayaw yung magunahon na awat na kayo gamit, awat na yung gamit. Nagpaya rin itong git. Sa mga Amen? Mga tiwat na yung gamit. Mahuway na, huway tayo. Man, napakagagamit, nakapagtuyo, nakapag-purpose, nakapag-pabuhat, ang mga sulit na buhay. Same ang mga nakasa genealogy. They are intentionally yung pagkatao sa ito ay nakay-purpose ng ito. And ang purpose is the future King, the Lord Jesus Christ. What else? Not just the sovereign birth of these generations, the sovereign meaning of names of his lineage. So, now these are the generations of Perez. So Perez was born Hezron, Hezron was born Ram, and to Ram Aminadab, and to Aminadab was born Nashon, and to Nashon Salmon, and to Salmon was born Boaz, and to Boaz Obed, Obed was born Jesse, and to Jesse David. Sa atong first point, ipakita nga ito ang pagpamuhat sa Diyos intentionally sa kinabuhi sa mga kaliwat ni David. Nga din ang ginugin mo ay nagpamuhat na matao sila specifically o mo nang niabot sa point na natao si Obed, ngadto kang Jesse, hangtod kang David. So maingon sa nga buhay, maingon ko nga ang tanan nga naa sa nga buhay, ang tanan nga naa sa pung sa Ginoo ay dili aksidente. Even this genealogy, dili ni aksidente nga gipabutang sa Ginoo. Kundi ang tanan na ay katuyuan, and this includes sa mga ngalan na nangangani sa genealogy. Pastor, sa mga huwag kailala. Or, way gamit pa. Nganong gibutang na sa Bible. Again, natuo po nga walay impormasyon nga gibutang sa Bible nga way kuyo, pinunaagin kuyo. And speaking of ngalan or names, sa unang panahon, minota, kung mag-isgot o pangalan, kay kada pangalan na ay significant na meaning. Amen? Na ay significant na meaning. I mean, sa unang panahon, kay dili sila mo pangalan sa kabata kung walay meaning. And sa ilang panahon, meaning of name
names, alam mo ang meaning of names, kay importante ngayon na sa ilaha. Kay mag-reflect na kung kinsa ang nagdala sa mong name. So sa unang panahon, kung magngan sila, ngan sa kabata, dili na sila mungan for no reason, for no purpose, murag wala ra nga ngan, kundi magngan na sila, naay meaning, naay significant meaning. Amen? Amen. So this time, tanaw na to ang kadangalan. By the way, kailangan ko makasabuta, every word sa Bible, importante na siya. And that includes names. Amen? Kadangan na nasulat sa Bible, importante na. Wala yung word sa Bible na dili importante. Matagnan, importante. Amen. So, tanaw na rin mga nga iskutan din eh. First, si Perez. The name Perez, dili ka ito yung maestra, Teresa. The name Perez, lalaki rin siya. The name Perez in Hebrew, it means branch or he who bursts forth. And it refers to how he was born. So, si Perez, anak ni siya ni Judah ug Tamar. Actually, kaluha ni sila. Perez ug Zerah. Yung ani yung natabo pagkaanak nila, si Tamar, nagmabdos nilang ba ni Perez ug Zerah. So, natabo pag-anak sa mananabang na to, ang mananabang pagpaanak kang Tamar, ang natabo, unang niguwa ang kamot ni Zerah. Nawa na to? Ang gibuhat sa mananabang, iyang gibutangan og higot nga puwa ang kamot sa bata. Di mailhan nga mo ni maguwang. So, nita mo, nigawas ang kamot, ang nita mo, gibitad tong si Zerah, gibitad ni Perez. Ang nigawas ko una, si Perez. Nakuha na to? So, instead of ang maguwang kay si Zerah, ang maguwang kay si Perez. Mo nang gitawag siya, burst forth, tungod kay, imbis, ang unang magawa si Zerah, nipuli siya sa inyo na nigawas, luksod sa galit. Giunan niya gawa si Zerah. So, Perez o Zerah, si Perez. Mo ini una gawas ilang duha ni Zerah. Anak ni sila ni Judah o Tamar. So, mo ni yung meaning name ni Perez, branch or he who bursts forth, luksod na galit, ilugwa na galit. So then find the name Hezron. The name Hezron, it means enclosed or surrounded by a wall. In other words, ang word pasabutan niya is protection. Protection, enclosed or surrounded by the wall. That's the meaning of name Hezron. What else? Aminadab. Asiram. Si Ram na. The name Ram means high or exalted. And the name Aminadab also, it means my people are noble. So again, ganun mo kasabutan, names sa Old Testament in the Bible, na ay meaning. Dili sila muman sa kabata for no reason. Mostly po nga, ang ingan nila, mo ni tabuan ng bata. And later on, makikita mo scripture proving anime song. What else? Mga na sila pupat. What else? Nation. Si nation, gikan siya sa, it's rooted from the word nashat, which means enchanter or serpent. But ang common nga meaning sa name nation is serpent. Serpent. Kinsa pa man? Si Salmon. Salmon, it means peaceful or peaceable. By the way, ang word Salmon, diha na gikuha sa kanang word nga shalom. Familiar mo ang word shalom? Saan ng word shalom? Peace. And kining word Salmon mo, diri kuha ang name ni Solomon. Si Solomon. Nakuha na to? Unang sa time ni Solomon, naka-gain of peace ang tanang kanasuran tungod sa iya pagkahari, tungod sa wisdom.
So, again, wala accident sa Bible. Tanang name is nag-point sa kung kinsa nagda sa name. Boaz. It means strength or swiftness. So, kita ko na ito ni Boaz, nanawa na ito, i-trace ito, ang background, kinabuhi ni Boaz, tugihan ko si Boaz. Pag-uuma man ito. Amen? O, dito niya nakikaan si Ruth sa umahan. Kaya pag-abot ni Ruth, si Curtis Boaz din. O, Boaz din eh. Yan ito, mag-ibigis Boaz. After ni Boaz, si Obed. And Obed means servant. No name word Obed. Servant. The name Jesse, it means gift or God exists. It is derived from the Hebrew name Yishai, which is mentioned in the Bible as the father of King David. And after the Jesse, David. It is of Hebrew origin and means beloved one or friend. So, again, ito ni tatawon ni mga names din eh. Si Perez, burst forth. Hezron, surrounded. Ram, exalted. Aminadab, my people are noble. Nation, serpent. Salmon, peace. Boaz, strength. Obed, servant. Jesse, the gift of God. And David, beloved one. So again, sa nagtanaw ko ni nag-study, nag-word study ko ni nga name nila, I found out na dili ni siya mga meaning lang. I found out nga kung i-summarize ni mga name, nag-awon ni mga name, nag-point siya into someone. Ako musbod. Kani nga name or mga meaning sa name ni dili lang ni what accident nga one meaning sa name. I believe this meaning sa mga name ani nga naa sa genealogy is pointing to someone. And I try my best to sum up this. Hopefully, dili magsayang ang grammar. I-correct mo yung grammar niya. So, here's the summary ani na mga meaning sa name. Israel bursts forth. By the way, Israel, kinsa na si Israel? Jacob. Kaya ba mo sineta po ni Jacob pagkataon niya? Kaya ba mo? Same sa neta po ni Perez o ni Zerah. Kaluhan na sila si Esau si Jacob. Ang unang gawas kay si naba na to? Si Esau. E niya, nagigreso si Jacob kay gusto niya siya gawas po. Naba na to? Padala niya, nagigawas po na kay si kisa man? Si Esau. Siya may magawang. But there's the thing, mo niyang peace na nito po. Ang birthright ni Esau napunta ni Jacob. Kay Bawang ano, iyang giilis ang iyang katungod sa pagkamaguwang sa gamay ng sapaw. So instead, ang maguwang kay si Esau, ang imong maguwang kay si isa man? Jacob! Amen? Tungkol kay iyang gibaligya yung katungod sa pagkamaguwang. Ngadto kang Esau. Similarity sa naitabo nilang Perez o ni Zerah. Ang Perez o Zerah, ang naitabo, mismo lugwa si Zerah, gibitan ni Perez, lugwa gibitan ni Perez, walang lugwa si Zerah, lugwa si Perez. By the way, kung ganun mong pabasa in Genesis chapter 38, the story of life of Judah.
And then again, Israel burst forth. Ang Israel nilugsod na galit as a nation. They are nobody. Amen? Kaya mo makasabot ang Israel, dili sila special na tao. Kundi nilugsod na sila galit, nahimong nasod, and that's it, nahimong silang nasod. But there's the thing. Nasod sila, pero protection ng sila sa Ginoo. They are surrounded by God. Not just surrounded by God, they are exalted as a nation. Gituboy sila sa tanang mga kanasuran, labaw sa tanang kanasuran tungod sa Ginoo. And made them as a noble nation. Dili ni sila basta-basta. But in spite of this, God test them through a serpent in the wilderness. Ganun mo, itest sila. Bitin. Amen? And there's a thing. Aside sa testing, God gave them peace and strength and endurance. Nakalahutay igihapon sila as a nation. But there's a thing. Lo and behold, there is a coming servant. And this servant is a gift from God. And he belongs to God. From Israel to Jesus Christ. Okay? Amen? So, from Israel to Jesus Christ. And I think, again, ganun mo makasabot, this is just a summary of the meanings of the names here in genealogy. Pero, para na po, this is not just a meaning, but the truth niya that points to someone. And again, ang names sa Bible is not just ordinary names, but names na naagi kahulugan and muhatag silang name not just for the sake na name, but for a reason. For example, Genesis chapter 5 verse 21, si Noah. Ingon sila, now he called his name Noah, saying, yung name Noah, and money meaning sa name Noah. This one will give us rest from our work and from the toil of our hands arising from the ground in which the Lord has cursed. Money names a name, money meaning sa name Noah. What else? Exodus chapter 2 verse 10. The child grew and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. And she named him Moses. Moses, there's the meaning of name Moses. Because I drew him out of the water. Di man nakuha sa daughter ni Pharaoh si Moses. Kasapa. Amen? So, kung sinita mo ni Moses, mo ay giname siya. Amen. What else? Jesus Christ, Matthew chapter 1 verse 22. She will bear a son, referring to Mary. She will bear a son, and you call his name Jesus. Here's the meaning, name Jesus. For he will save his people from their sins. There's the thing. Names in the Bible is no accident. Names in the Bible has meaning and has significant meaning. So names in the Bible are no accident, kundi na ay katayuan yun, and this includes sa mga names aning na genealogy. And I believe this is not an accident, but in truth na nag-point to someone, and that is the ultimate future King, the Lord Jesus Christ. What else? There's a third point, the sovereign plan of the coming King. Now, these are the generations of Perez. To Perez was born Hezron. To Hezron was born Ram, and to Ram Aminadab. And to Aminadab was born Nashon, and to Nashon Salmon. And to Salmon was born Boaz. And to Boaz Obed. And Obed was born Jesse. And to Jesse David. So, in our second point, we point the names of the genealogy. And kasabot ang walagi aksidente sa Ginoo. Na din bisan ang mga pangalan naghatag og kahulugan na nag-point mismo ni Jesus Christ. Again, dili ni aksidente. Apan usa sa sovereign plan gikan sa Ginoo, usa ni siya sa sovereign plan sa Ginoo. Kasabot giplano gyud ni
tanan sa Ginoo. Sa lain bahin unsa pa man unsa pa may angay ito masabtan ani nga text. Unsa pa may kinahanglan nato nga masabtan kabahin ini genealogy nga nila ni David. So first, makita nato din ni generations. So, isgo tag generations, ako sa generation, pila ka years equivalent. Ako sa generation. And knowing kini verse 18 to verse 22, this is all in all 9 generations. 9 generations. So, nagtanaw ko, nag-research ko, ang usa ka generation is equivalent to 25 to 30 years. Nako na to. So, mayroon doon mo 1999. So, na siya na millennials. Pag sold to 2000, sana na? Gen Z na. So, karon 2000 to 2025. Ang matawag 2025 equivalent as Gen Alpha. Naba na to? So, more or less, 25 to 30 years is equivalent to 1 generation. Try to imagine, 9 generations ni. Wata kay bawang sinitamos kinabuhi ni mga tawana, but then again, ning lugsot ni mga tawana niya, nang lugsot ang kinabuhi ni mga tawana, kay naay tuyo ang Ginoo. Amen? Here's the thing. This is, they have different lives. Si Perez, si Eso, lain-lain sila kinabuhi. Lain-lain sila kaagian. Lain-lain sila, what else? Different circumstances. Sila lain-lain ang mga circumstansiya. Kaagian. And they are from one tribe. And not just one tribe, one clan. Duha man ni sila ka clan, Perez o Zerah. So, ang clan is Perez. But here's the thing. Bisan sa generations nga milabay, lain-lain kinabuhi, lain-lain sa substansiya, usa ka tribe, usa ka clan, only one clan. And that clan is Jesus Christ. Amen? Amen. So mainly, this genealogy is not an accident. Nagipabutang ni sa Ginoo ani, that is because of one purpose, and that is to praise the ultimate King, the Messiah, our Lord Jesus Christ. Matthew chapter 1, verse 1 to 17. At masahon ni nga genealogy in Matthew chapter 1. It says, the record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah. Duha sila magsud, anak sila ni Tamar. And here's the thing, king ka ni Perez and Zerah ni Jacob. Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of Ram. Ram was the father of Aminadab. Aminadab the father of Nashon. Nashon the father of Salmon. Salmon the father of Boaz by Rahab. Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king. And David was the father of Solomon by Bathsheba, who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam. Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa. Asa was the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham. Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah was the father of Manasseh. Manasseh the father of Ammon, and Ammon the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the deportation to Babylon. Muna na time na gidalas na sa Babylon. After the deportation to Babylon, pauli na sila. Jeconiah became the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. Zerubbabel was the father of Abiud, Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. Azor was the father of Sadok. Sadok the father of Akim, and Akim the father of Eliud. Eliud was the father of Eleazar. Eleazar the father of Mathan, and Mathan
the father of Jacob. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called Messiah. Tungatan ako, kinsay nakaibaw pa ninyo sa inyong group ninyo? Ha? Sa pinakaluluhan niyo mo. Praise the Lord, kaya ba sa inyo eh. Pero, pipila natin din eh, wata kayo ba, kisa ito singa sa kinaluluhan na to. Lolo sa imong lolo. Ano, so, at least sa ato alang na clan, sa Lanilio clan, or Regano clan, wata kayo ba? Amen? Kani nga clan is Perez clan is siya. Gikan ni Judah Perez mo ni nga clan, nilugsod si Jesus Christ. Amen? So again, sa ilang panahon, ang genealogy ka ng mga ngan nga mabasa na ay purpose ng inyong anak. Pili na siya sa sarili. Either gitrace ana ang tribe or gitrace ana ang Bisaya. But mostly sa mga Bible scholars, they are kanang one sila, kanang usag yun sila na ang pinaka-purpose yun sa mga genealogies aron i-trace kinsa ang Messiah. Kinsa ang Messiah. So again, the purpose of genealogy is to trace the lineage of the Messiah. The Messiah, our future and ultimate king. And there's the thing, ang behind ang kinsa. Ang Ginoo. Ang Ginoo. So, with this genealogy, there are 5 truths. In this genealogy reveals to us about God. Ani nga genealogy. So, ani nga genealogy, ipakita nga ni number 1, that God is sovereign. Siya mo'y nagpahimugso aning mga ngalana sa genealogy, siya mo'y nagduma silang kinabuhi, siya mo'y nakatiman, siya mo'y namuhat silang kinabuhi, nataw na po ng usa, siya mo'y namuhat, nagkatiman, nataw na po usa, hanggang na nataw si Obed, si Jesse, si David, and sa mga kings, hanggang na nilugsod si Jesus Christ. At work ang Ginoo sa kinabuhi ng mga tawanan. He is sovereign. Same reality sa imuha nakuha na kundi. Kung sovereign siya, ani nga event, sovereign po siya sa atin at sa mga kinabuhi. Wala'y pangitabo sa panginabuhi na wala mo. He is omnipresent, He is all-knowing, and He is all-powerful sa tanan niya ng makamahal. Second, ipakita ani nga genealogy, truth, bahid sa Ginoo, God is the master planner of the world. Amen? Wala yung masipiyat ang Ginoo, ipili si Perez yun. And iplan niya, nato kang Hezron, nato kang Ram, nato kang Aminadab, and so on and so forth. Arang mulugsod ang future King. The ultimate King, and that is the Lord Jesus Christ. What else? Pakita ni ang genealogy that God is immutable. Kinsay pamilya rin na yung word, immutable. Josh. Theological term ni sa Diyos na dili mo sa pusabot. Immutable. Dili siya pusab. Daan na niyang gisaad sa Genesis na panugsunto niyang Messiah, ang manluluwas. And through ani nga pamilya ni Perez, mo yung gigamit para mulugsot ang Messiah. Kay saad niya, naluwason na tanan. And kay saad na niya, wala siya mag-usap sa isa. Kung sa saad sa Ginoo, iyang yung tumanan ng iwan na to, in numbers na Ginoo, dili isama sa tao. Ano mong sapos-sapos? Amen? Kung sa isahan sa Ginoo, iyan Ginoo tumanod. Amen?
What else? Ipakita nga ni nga genealogy that God is a God of grace. So, huwag mo tayo about sa track record sa kinabuhi ang mga tawanan. Pwede ba yung i-cancel ang ina ko? Pati sa kinabuhi ng mga tawanan. Pagpakita niyo mga grasya sa Ginoo, na all throughout ani nga mga generations, ani nga genealogy, ipalukso niya natin ang luwas. Amen. And also, He is the God who saves. Amen. Luwas siya.